Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Kitagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong mga talata ngayon ay makikita sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 8, magsisimula sa talatang 7 hanggang talatang 11 at babasahin ko po sa inyo. Datapwat ng silayon ang agpatuloy ng pagtatanong sa kanya. Ay umunat siya at sa kanila sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siya ang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa tandaan hanggang sa kawali-ulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. At tumunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong umatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi ahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala." Juan Kabanatang 8, talatang 7 hanggang talatang 11. Naging kaugalian na ng mga tao ang madaling humatol sa kanilang kapwa-tao. At kadalasan may katotohanan man at wala, ay madali nang pinagsisigawan o kaya pinagbulong-bulungan sa kanilang mga kapulungan na kumakalat parang apoy na hinihipa ng malakas na hangin. Sa mga ganitong bagay, kung titingnan natin ang ating mga talatang pinagbubulay-bulayan, wala sinamang may karapatan na humatol sa kanyang kapwa, kundi ang Diyos lamang. Sa katotohanan, maging ang ating Panginoon Kristo, bagamat taglay niya ang kanyang pagiging ganap na kadiyosan, nang siya ay nasa laman pa, ay kanyang sinabi, "Ako man ay hindi ahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala pa." Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Juan Kabanatang 3, talatang 17. Ganito din ang kanyang sinabi sa mga Pariseong mapagkunwari na banal sa sarili at madaling humatol sa kanilang kapwa-tao. "Huwag kayong magsihatol," sabi ng Panginoon Kristo, "upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na iyong iahatol ay ahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang tuwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mo ang alisin ko ang tuwing sa mata mo, at narito ang dahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng tuwing sa mata ng iyong kapatid." Mateo Kabanatang 7, talatang 1 hanggang talatang 5. Sa Roma Kabanatang 14 o 14, talatang 10 hanggang 12, ganito ang mababasa din natin. "Datapwat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawala ang alaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos.
Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Mapapansin din natin sa ating mga talata na bagamat hindi natulan ng Panginoong Jesucristo ang babaeng nagkasala sa pangangalo niya, ngunit inatulan niya ang kanyang ginawa ay masama. Kaya nga pinagtagubilinan siya ng Panginoon na humayo ka at nagsabi, huwag ka nang magkasala pa. Nangangahulugan ang Panginoong Jesucristo yung hinahatulan ng kasalanan na hindi dapat maging kasanayan ng mga tao, lalo na sa mga anak ng Diyos, sapagkat ang nabubuhay o nagsasanay ng kasalanan ay hindi kailanman magmamana ng kaharian ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9 hanggang talatang 10, na ganito po sinasabi, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mapakyapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababahe, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa aklat din po ng Galacia ay inulit ang ganitong pag-uusap sa kabanatang 11 hanggang kabanatang 5, excuse me po, talatang 11 hanggang 21, ganito rin ang mababasa natin. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito: pakikiyapid, karamihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ito po'y katulad din ng kanyang sinabi sa taong lumpo, na pagkatapos niyang pinagaling at kanyang sinabi, humayo ka ng iyong lakad, huwag ka nang mag-isala pa, baka lalo pang maging masama ang mangyayari sa iyo kung magpatuloy ka sa pagkakasala. 1 Kabanatang 5 at talatang 14. So ito ang malaking mensahe sa mga tunay na anak ng Diyos, na hindi na dapat magkasala pa, o sabihin nating hindi dapat mabuhay at magsasanay sa kasalanan, sapagkat ang Diyos ay banal, ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, at tayong mga anak niya ay dapat na mabuhay din sa kabanalan. Sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 15 at talatang 16. Nagsabi rin po, yamang ang tumawag sa inyo banal, na walang iba kundi ang Diyos, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Sa katotohanan, tayo'y pinapaging banal na ng Diyos sa ating kalagayan sa kanyang harapan dahil sa dugo ng kanyang anak na si Jesucristo. Kung kaya't hindi na tayo hahatulan pa sa hukuman ng pagtapon sa dagat-dagatang apoy. Subalit pagkatapos nating maligtas at pinapaging banal ng Diyos dahil kay Kristo Jesus sa kanyang kamatayan pagkabuhay na magli,
Pagkatapos sinugo niya ang Espiritu Santo upang manangan sa ating buhay at tulungan tayong makapamuhay at makapagsasanay ng kabanalan sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa karawan na tayo kanyang pasasakdalan. Sa mga kapatid, wala tayong ikakatwiran na hindi makalakad, makapamuhay ng kabanalan dahil sa Espiritong sumasa atin. Kung naisin natin ang mamuhay ng may kabanalan, ay mangyayari ito dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. At ang Diyos, sa buong biyaya niya sa atin, na siyang tumawag sa atin sa kanyang walang hanggang kalulatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ang sabi ni Apostol Pedro, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 10 hanggang 11. Manalangin po tayo. Banal na Diyos at Ama, salamat sa iyong pagpapabanal sa amin sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon Kristo na nabuhos doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At ngayon po itulungan mo nawa kami ng inyong Espiritu na maging banal sa pang-araw-araw na buhay kay Kristo hanggang sa pagdating ng aming Panginoon Kristo na kami inyong pasasakdalan. At sa kanyang pangalan, ilihin po namin ang lahat ng ito. Amen.